Hello guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, ayan, ay pag-uusapan naman natin ngayon ang about sa init dito sa Pilipinas. Ayan, ano nga ba yung mga pagkain na pwede natin kainin para naman mabawasan yung possibility na ma-heat stroke tayo at maging hydrated tayo. So ito po yung mga several foods na pwede natin kainin habang tag-init, dahil alam ko na nagpo 40, 41, 42, and 43, and I think nag 44 degrees Celsius pa nga po dito sa Pilipinas. So kailangan natin ng panlaban sa heat stroke at maging hydrated na rin. So ano-ano nga ba ito? Without further ado, magsimula na tayo. Number 1, ayan. Number 1 is yung cucumber. Yes, ayon nga po dito sa ating ni-research, cucumber comprising 95% water. Ayan, cucumbers are excellent for hydration. They also contain vitamin C, which can help fend off skin damage caused by the sun. So, hindi ka lang ma-hydrate at hindi ka lang makakaiwas sa heat stroke kung hindi, ayan, meron pa tong dagdag protection sa ating skin sa pwedeng pagka-damage ng ating skin mula sa araw. So, maganda ang cucumber kainin. And of course, dahil 95% water nga siya, ayun, hindi tayo mauubusan ng tubig sa katawan. Importante yan kasi of course, kung hindi nyo alam, kasi nga, pag mainit, nagpapawis tayo, and dahil dyan, maaari tayo ma-dehydrate or kulangin na yung tubig natin. Of course, water din is sobrang kailangan natin yan, bukod dito sa cucumber. So, number 2, ayan, is yung watermelon. Sabi nga dito, this fruit is 92% water and stimulates the release of excess perspiration naman, which can help prevent heat stroke. Ayun. So, inire-release niya yung excess perspiration. Stimulates the release. Ayan. And number 3 naman, ayan, is yung pomegranate or pomegranate. Sabi dito are loaded with water and a special antioxidant called punicalagins or punicalagins. I don't know paano siya bigkasin, pero nababasa niyo naman siya. So, sabi dito, which can help flush out toxins from the body and protect against heat stroke. Ayun. So, nakaka-protect against heat stroke din ang pomegranate. Ayan. And number 4, yung mint. Ayan. Mint contains menthol. Alam naman natin yan, di ba? Yung malamig na sensation din, kahit ginagamit ka sa mga pampahid, pwede nakakalamig din. Sabi pa dito, which can stimulate the nerve endings that make you feel cold. Therapy, cooling down the body. Thereby cooling down the body nga daw. So, alam naman natin na isa din ang mint sa pwedeng makatulong sa atin. Pero number 5 nga po, yung kiwi. Yeah, alam ko, konti lang din yung mga kumakain ng kiwi, pero mainam pala siya ngayong tag-init. Sabi dito, regular consumption of kiwi can aid in increasing hydration levels. The presence of potassium in kiwi helps improve electrolyte levels, which can help prevent heat stroke. Ayun. So, anti-heat stroke din tong kiwi. So, dapat may ganyan din tayo. And number 6, ayan, is yung celery. Sabi dito, comprising 96% water. Celery is a rich source of magnesium, calcium, iron, and zinc that keeps electrolytes up and protect against heat stroke. So, katulad nga ng kiwi, meron din siya, connected din siya sa electrolytes. So, ang dami din niyang mga nabanggit nga po na mga kumbaga, magnesium, calcium, iron, and zinc. Ayan, ay meron po ang celery. So, number 7, ayan, number 7 ay snow peas. I actually don't know snow peas, pero nakita ko na siya. Para siyang, ano ba itsura nun? Nalimutan ko yung tawag dito sa Tagalog eh. Pero sabi niya, in addition to their hydrating effects, snow peas are rich in vitamin C, which can protect the skin from sunburn naman daw. So, number 8, ayan, peras or pears, ayan. This hydrating fruit is rich in soluble fiber, which keeps the digestive system healthy and can help protect against heat stroke. And number 9, ayan, is yung mango. Ayan, yung mangga, yes, diba? Alam naman natin na isa sa pinakamarami sa atin ang mahilig sa mangga. Ayan, and yes, nakakatulong nga siyang
makaiwas sa heat stroke. Sabi dito, mangoes are packed with vitamins and minerals, making them a superfood. They can help keep your body hydrated and nourished, thereby preventing heat stroke. And number 10, ayan, wood apple. Ayan, this summer fruit is a great remedy for digestion-related issues that occur due to hot weather. It is a great source of dietary fibers and vitamin C, which can boost immunity and help prevent heat stroke. Actually, napansin ko karamihan sa kanila may mga vitamin C, ano? And sabi nga dito, in addition to eating these foods, it's essential to drink plenty of water, katulad nga sinabi kanina, and avoid strenuous activities during the hottest parts of the day to prevent heat stroke. Siyempre, kailangan din naman ay hindi tayo magbabad sa araw para maiwasan din natin. Siyempre, hindi naman pwedeng kain lang tayo ng kain ng mga makakatulong sa atin para hindi tayo may heat stroke. Kailangan din naman ay hindi rin naman tayo nagbababad sa araw. Sobrang init ng araw ngayon. Talagang pag binabad mo pa yung katawan mo sa araw, ewan ko na lang talaga. Ayan. And sabi dito, remember, heat stroke is a medical emergency, and if you or someone else is showing symptoms like high body temperature, altered mental state or behavior, alteration in sweating, nausea and vomiting, flushed skin, ayan, rapid breathing or racing heart rate, seek immediate medical attention. At ang sources nga po natin ay Eat This Not That and yung Times of India. Yun nga po yung mga kinuhanan nating information about nga po dito sa mga pagkain na makakapagpaiwas sa atin na ma-heat stroke. And sana maging safe tayong lahat. Ayan, and i-share nyo na po yung information na to para naman po makaiwas yung mga mahal nyo sa buhay sa heat stroke. So yun lang po. Maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. And again, meron din ako mga vlog about sa mga pwedeng pampalamig sa bahay. Ayan. So, panoorin nyo na lang yun para naman mag-updated kayo and para naman makaiwas tayo sa heat stroke and all. Ayun, para naman makaiwas tayo sa init sa loob ng ating bahay. Yun lang, maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. Thank you.